Samantala, target ng Department of Agriculture na maipamahagi na sa unang linggo ng Abril ang 10 bilyong pisong ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa bansa sa gitna na ng nararanasang krisis sa langis. Ang DSWD naman siniguro na may sapat na pondo para sa 6 na buwang ayuda sa mga tsuper at tricycle driver sa bansa. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Mar? Simula sa April 6, inaasahang maipapamahagi na ng Department of Agriculture sa mga mangingisda at mga magsasaka ang 10 bilyong pisong ayuda mula sa Presidential Assistance Fund sa pagdinig ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee ng Senado. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na abot sa mahigit 4 na milyong benepisyaryo ang mapagkakalooban nila ng tig 2,324 pesos na tulong pinansyal. 2 milyon sa kanila ang mga rice farmers, 1.175 na milyon ang mga corn farmers, 102,000 ang sugar farmers at halos 400,000 ang mga mangingisda. Sabi ni Secretary Laurel, hinihintay na lang nila sa ngayon ang SARO o yung Special Allotment Release Order mula sa DBM para masimula ng pamamahagi ng ayuda. Sa panig naman ng DSWD, patuloy daw ang gagawin nilang pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan, kabilang ang mga tricycle drivers sa buong bansa. Base sa datos ng ahensya, nasa 700,000 tricycle drivers at 100,000 tsuper ng jeep, bus at TNVS ang makakatanggap ng tulong. Tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi lang isang round ang gagawing pamamahagi ng tulong. Sapat daw ang 60 bilyong pisong pondo mula sa AIX para mamigay ng ayuda sa loob ng 6 na buwan. Sabi naman ni DBM Secretary Rolando Toledo, natukoy na nila ang pagkukuhanan ng 200 bilyong pisong pondo na maaaring gamitin ng gobyerno sa pagtugon sa krisis. Ayon kay Senate Protect Committee Chairman Senator Win Gatchalian, dapat ay magkaroon ng otomatikong tulong sa mga nasa public sector kung mag-rally man sila o hindi. Kaya mahalaga raw na makabuo ng isang contingency framework na magagamit ng iba't ibang ahensya sa pagtugon sa krisis. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Win Gatchalian. We cannot just approve a supplemental budget or any other allocation of resources kung hindi namin alam kung ano yung contingency plans. No, that's why actually the committee took the initiative to give you 5 scenarios para mabuo yun. Dahil nakita namin iba-ibang agency, iba-iba yung scenarios. So but we need a cohesive, unified, coordinated national contingency plan. Yun ang kailangan nun namin. At nakakagulat lang, after almost 3 weeks na tayo, almost 24, 25 days, 25 days, wala pa tayong national contingency plan. No? Nakakagulat lang dahil, and this morning, sabi nga ni Senator Kiko, meron ng another facility na binomba sa Iran. It seems to me that every hour, every minute, nagpapalit yung situation in the Middle East. More so, we have to come up with a contingency plan if this gets prolonged. No? Bukas, ipagpapatuloy ng Protect Committee ang pagdinig kaugnay sa pagbuo ng contingency framework bilang tugon sa posibleng worst-case scenario sa nararanasang krisis sa langis. Para sa mata ng Agila, Mar Gabriel, matatag, matapang, matapat.